Isang magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Ngayon po ay isa na namang linggo ng ating pagpupuri sa Panginoon. And nanais ko po at nirequest ko po ang bawat isa na ihanda ang ating mga sarili para magpuri sa ating Panginoon. And good morning din po pala sa ating mga kapatiran na nag-online po ngayon. So, let us stand up po para awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Dapat po na parangalan at purihin ang Panginoon. Hallelujah. And renew your right spirit within me. Yes, Lord. Create in me a clean heart, oh God. And renew your right spirit within me. In me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. The joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Yes, Lord. Bring us, oh God. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Cast me not away. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Hallelujah. Hallelujah. And renew a right spirit within me. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Isang mabiyaya at mapagpalang araw ang bati sa bawat isa. At ito na naman po ang sandali na pinananabikan natin na kung saan tayong lahat ay nakakatipon-tipon upang sumamba, upang magpuri, magpasalamat sa lahat ng kanyang mga ginawa. Sa isang linggong nakalipas, salamat sa mga buhay natin na patuloy na iningatan ng Panginoon Diyos.
sapagkat tapat ang Diyos na nangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Salamat Panginoon sa isang linggong mabiyayang araw na tunay nga Diyos na muli namin nalagpasan ang mga pagsubok na aming nararanasan. Kaya sa umagang ito Panginoon, ang kapurihan tanging sa iyo lamang Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming sinasamba ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong naming kaluluwa. Panginoon, sa oras na ito, ihanda mo po ang aming mga puso at isipan upang patuloy na aming pong namnamin ang mga salita mo na aming pong marinig sa umagang ito na ibabahagi ng aming mahal na lingkod, si Pastora Dang. Tunay nga po Diyos na siya po ang di-deliver ng mabuting balita. Ngayon o Diyos, buksan mo po ang aming mga spiritual na tenga sa pakikinig upang o Diyos ay maunawaan namin ang mga salita mo na ipaparating mo sa bawat isa. Kaya o Diyos, ihanda mo po ang bawat puso ng iyong mga anak at patuloy na amin pong inaanyayahan ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu na patuloy na lumukob sa bawat puso ng iyong mga anak. Panginoon, muli ka namin pinapasalamatan, pinupuri, pinaparangalan sa oras na ito. At ang lahat ng ito ay amin pong ibinabalik ng buong ingat ang pasasalamat sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa lumipas na naman na isang linggo. At muli, nagsama-sama na naman po tayo dito upang sama-sama nating purihin, sambahin, at itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, after natin i-welcome ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan, let us welcome naman yung ngitian po natin yung mga katabi natin, yung mga kapatiran natin na hindi natin nakita for a week, no? At bigyan natin sila ng magandang smile. Yan. Napakabuti ba ng ating Diyos? God is good. And all the time. Amen. Tunay nga na walang katulad ang ating Panginoong Jesus. Napakabuti niya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Awitin natin ang Who is like the Lord. Tunay nga na wala siyang katulad. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise the Lord. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? And give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun till it's going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun down, the name of the Lord is great. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the
the Lord? He is strong and mighty. Who is like the Lord? And He's working. Stand up and give Him the praise. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is from the rising of the sun. It's going down. The name of the Lord is to be praised. Oh, stand up and praise Him. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Our God is worthy of praise. Oh, hallelujah. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? And He is worthy. Stand up and give Him the praise. Stand up and give Him the praise. Stand up and give Him the praise. Hallelujah. Oh, we praise You, Lord. Oh, hallelujah. Truly, Lord, there is none like You, O God. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Nag-iisa ka lamang, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri at pagsamba, O Diyos. Patuloy kaming aawit, patuloy kaming magpupuri sa iyo. Tanggapin mo ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise You, Lord God. We love You so much, oh God. Oh, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang nagbigay ng kaliwanagan sa aming mga buhay, O Diyos. Ikaw ang nagturo sa amin, Panginoon, kung paano mamuhay ng tama, Panginoon. Mamuhay na nakatuon ang aming mga puso't isipan sa iyong mga turo. Oh, hallelujah. We give You praise. We love You so much, oh God. It used to be darkness without You. I live my life in blindness, but now I'm found, and I'll see, I love You so. Found me in weakness, broken
Thank you so much, Lord God. Oh, we give you praise, Lord. You found me in weakness, Lord. Broken. You came to me in kindness, and now I live. Yes, Lord, we sing, and I'll sing, I love you so. And I'll sing, because the world can take away your love. And I'll sing, I love you so. We love you so much, Lord. And I'll sing, because the world can take away your love. Oh, we thank you, Lord. We praise you, Lord. Oh, there is none like you, Lord. Oh, you deserve it, Lord. Oh, you deserve to be praised, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. We give you praise, oh God. We give you thanks. And I'll give my life for you, Lord. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. Oh, we give you, Lord. And I'll give my life for you, Lord. And I'll sing, I love you so, yes, Lord. And I'll sing, because the world can take away your love. And I'll sing, and I'll sing, I love you so. And I'll sing, because the world can take away your love. Hallelujah. We love you so much, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Lovely are your blessings.
Come on, church. I love you, I love you, I love you. Yes, Lord. We love you, Lord. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is none beside you. Righteous ruler of the earth. Nations will come and bow down. Name over all names, and I sing you praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. Come on, church, let's sing to the Lord how much we love you. I love you, I love you, I love you. Oh, hallelujah. Sing it loud to the Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Come on, church. Sing it loud to the Lord how much we love Him. Oh, sing it from the heart. Oh, hallelujah. Kausapin natin ang ating Panginoon. Sabihin natin gaano natin siya kamahal. Oh, hallelujah, hallelujah. I love you, I love you, I love you. Come on, church. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Yes, Lord. Oh, we love you so much, Lord. We thank you, Lord. We praise you, Lord God. Hallelujah.
Oh, for your great. Oh, for your good. Hallelujah. Amen. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muli ay nandito upang, of course, i-glorify ang ating pong Panginoon. Bigyan ng papuri ang ating pong Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan sa buhay natin. And welcome po ang bawat isa. Nakita ko po mga kapatid na na-miss natin for some time. So welcome po ang bawat isa, and it's a great privilege po to bring the Word of God this morning para po sa ating lahat. At ang topic po natin for today ay makikita po sa Mark chapter 6 verses 45 to 52. Mark chapter 6 verses 45 to 52, and we entitled our message for today, With Jesus in the Storm. Ayan. So napili ko po itong topic nito because recently we are experiencing storms, no? Reality lang kapag July onwards, July to December, ang Pilipinas po ay palaging nakaka-experience ng storms, ng mga bad weather conditions. So with Jesus in the Storm at atin pong papag-aralan ngayong umaga kung ano ang nais na ipahatid ng atin pong Panginoon. Okay? So, if you have your Bibles with you, please open it up sa Mark chapter 6, verse 45 to 52. Now, kung wala naman po tayong dalang Bible, nasa screen naman po at sumabay na lamang po kayo sa pagbasa. Okay, Mark 6:45 to 52 says, Immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side to Bethsaida, while he dismissed the crowd. And after he had taken leave of them, he went up on the mountain to pray. And when evening came, the boat was out on the sea, and he was alone on the land. Verse 48, And he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them. And about the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. He meant to pass by them. Verse 49, But when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost, and cried out. Verse 50, For they all see him and were terrified. But immediately he spoke to them and said, Take heart, it is I. Do not be afraid. And then he got into the boat with them, and the wind ceased. And they were utterly astounded. The last verse po, For they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened. Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Hallelujah. Lord, we invite, Lord, your presence. Lord, we invite you, Lord, to speak to us this morning, O God. We're asking your Holy Spirit to pour upon us, O God, that the unfolding of your words, Panginoon, will make us enlightened for what we have read this morning from your word. O God, we need your wisdom, Panginoon, as we meditate on your words today, that Lord, only your message, Lord, will be heard this morning, that only your words, O God, will be heard this morning, Panginoon. Bring power, O God, to your words, Panginoon. Hallelujah. Bring power to your words today. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay? So, dun sa nabasa po natin, I'm sure na alam po natin ito, yung sitwasyon na ito, na kung saan naglakad po ang Panginoong Jesus dun sa ibabaw ng tubig. So binasa ko lang po at inulit ko lang po at ni-remind ko lang po ang bawat isa sa atin. Now, a little background po, yung binasa natin, the Gospel of Mark, kasi
I think 3 accounts po itong istoryang ito mababasa sa Bible. At isa po dito, ang napili po natin, yung sa Mark chapter 6. So, a little background on the Gospel of Mark. Mark is separated into 2 parts. 2 pong bahagi yung book of Mark. From the first part, which is chapters 1 to 8, ito po ay focuses on the identity of Jesus. So pinapakilala po ang Panginoong Jesus unti-unti from Mark 1 to 8. And then the second part naman po, it focuses on the cross. Nag-focus po si Apostle Mark from chapter 9 to 16, pagdating po sa cross and yung death ng ating pong Panginoon and the resurrection of Jesus Christ. So maganda pong basahin ang Book of Mark para mas lalo po nating makilala ang ating pong Panginoong Jesus. Okay. Another background, kung napansin niyo po yung binasa kanina, nais ng mga disciples at ni Jesus Christ na magpahinga. Okay. Kasi prior to this event, na sila po ay sumakay sa bangka, they will cross the Sea of Galilee para dun sa kabilang pampang ay dun sila magpapahinga. Pero along the way ay mayroon pong nag-aantay na mga tao pala sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga disipulo. So yun po yung background doon. Bakit po sila pagod na pagod? Bakit nila gustong magpahinga? Okay. So, ang nangyari po doon, yun po yung the feeding of the 5,000 people. Okay. So Jesus and His disciples were about to go to the Sea of Galilee to take some rest. However, along the way, na-encounter po nila itong 5,000 people na kung saan itong pong 5,000 people ay gustong marinig talaga ang aral ng ating pong Panginoong Jesus. So this time po ay hindi po binaliwala ng Panginoon itong 5,000 people na ito na nag-aantay ng kanyang preaching. So Jesus Christ teach, Jesus Christ preach. Okay, so pagdating ng hapon, napansin po ng mga disciples na nagugutom na yung mga tao. So what they did, sinabi nila kay Panginoong Jesus, ano ang gagawin natin after nating magturo, after mag-preach, after nating mangaral, gutom ng mga tao, ano ang gagawin natin? Yan. So doon po sabi ni Jesus, look for yung food. Okay. So ito pong place na to na kung saan may nag-aantay na mga tao, hindi siya desert. Pero hindi, ang tawag ng mga theologians dito is a desolated place. Meaning, hindi siya residential. Kumbaga sa atin ngayon, hindi siya residential, walang tindahan, may mga business, parang ganon. Walang 7-Eleven, mga ganyan. So ito yung place na to na kung saan walang makukuhang pagkain. So nagtanong lang si Jesus, find the food. Okay. So yun ang tinanong ni Jesus Christ. And then, nakakita sila ng isang tao na may dalang 5 pirasong tinapay at 2 fish. So yun po yun. Alam naman po natin na nagkaroon ng milagro ang Panginoong Jesus at that time that Jesus and His disciples fed the 5,000 people mula lamang sa 5 pirasong tinapay at 2 isda. Ayan. So napakain po nila ang mga tao. Of course, the miracle was there. Ibig sabihin po, nandito yung mga tinapay at isda, pero kuha lang ng kuha ang mga disciples. So imagine yung miracle na ginagawa ng Panginoon. Actually, this miracle ng Panginoon ay ika-25th na niyang miracle nung nag-reign ang Panginoong Jesus. Kasi yung mga nauna, may mga pinagaling, di ba? Tawag nito. Ang unang-una is the turning water into wine. Yun yung sa wedding naman. So, unti-unti po nagbibigay talaga ng miracle, nagpapakilala ang Panginoon. So, itong account na to na feeding of the 5,000 people is around 25th miracle ng Panginoon based sa account po ng Book of Mark. Okay? So yun po yung background nun. And the last background is this, exhausted and tired ang mga tao, ang mga disciples ng Panginoon, siguro sa kapapangaral. Actually, 1 week na silang kasi nung araw, ganun talaga sila, na talagang parang sinusuyod bawat area, nangangaral. Yun po yung ginagawa ng ating pong Panginoon. And 1 week na po silang ganun yung ginagawa. So,
makikita po natin that these disciples were already exhausted and tired. Ayan. Okay. So let's go to our main topic, exhausted and tired. Tayo po ay nakakaranas ng mga pagod din sa buhay. No? Although may mga times walang saysa yung pagod natin, pero most of the time I knew na tayo po ay napapagod because of some reasons. Okay? Unang-una po, bigyan ko lang na example, mga leaders and workers of this church. Alam ko po na physically ay nakakaranas po tayo ng mga kapaguran sa ating katawan kapag tayo po ay nagmi-ministry. No? Kahapon, ang youth, alam ko, pagod yan kasi mayroon silang sports fest. So pagod na pagod sila sa ng mga youth. Yan. Katulad din po ng mga disciples ng Panginoong Jesus, they were exhausted and tired at that time. Sa mga kapatid natin na napapagod and exhausted, siguro ay makaka-relate tayo sa pinagdaanan ng mga disciples ng ating pong Panginoon. Ang ilan po sa atin ay working mothers, no? 8 to 5, nag-work, and then pag-uwi sa hapon, nagluluto, naglalaba, hindi pala naglalaba. Nagluluto lang, ayan. Pero sa weekends, naglalaba. Mga working mothers. Ang iba naman po, kahit hindi po nagtatrabaho, di ba, ng mga nanay, nakakapagod na araw-araw magluluto, maglalaba. Ang ilan sa mga nanay ay may inaalagaan pang mga anak or apo. Ayan. So, nakakapagod. Sa mga estudyante, ang pagod nila most of the time ay kanilang pag-aaral, of course. And mga projects, thesis, assignments, and mga estudyante naka-assign yan sa kanila ang kanang tagahugas ng plato. Ayan. So nakakapagod sa mga estudyante. And sa mga ama ng tahanan na patuloy na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, alam ko po na may dinaranas din tayong kapaguran physically sa ating pong katawan. Okay? So, there are times po na pagod din ang mga ilan sa atin because of some, siguro, let's say, may mga pasaway tayong anak, may pasaway tayong kapatid, no? Meron tayong mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan. Isa po yon sa nagkukos ng pagod sa isip natin. And kapag may mga problema, magdudulutin po yon ng kapaguran or panghihina sa atin. There are times na hindi ka man physically pagod because of your problem, parang pagod na pagod ang iyong isipan. And nakakaapekto po yon sa ating health. Nakakaapekto po yon sa ating katawan, nakakaapekto po yon sa ating isipan. But sa kabila po ng kapaguran natin, ng kahinaan natin, nais ko pong i-introduce this morning sa binasa natin, sa kabila ng pagod, sa kabila po ng panghihina, there is one Jesus Christ na kasama ng mga disipulo nung araw na yon, kung saan nakaranas po sila ng storms in their life, pero nandun po si Jesus Christ. So sabi ko kanina, the book of Mark is introducing the identity of Jesus Christ. Now, Jesus Christ now is being presented as our great encourager. Yung siya ang dakila nating tagapaghikayat, anuman ang sitwasyon sa ating buhay. Hindi ko lang nai-add, no, but Jesus is also presented here as the very present help in times of need. No? The very present help in times of need. Unti-unti po papag-aralan natin ang ginawa ng ating pong Panginoong Jesus. So how is Jesus being represented as the great encourager and being present in times of need? Number 1, Jesus intends to encourage us by drawing near. Nilalapit po ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa atin. No? Katulad po ng ginawa ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo at that time, ay inilapit po ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Sa verse 45 to 48, ang pagkakasunod-sunod nito is number 1, ang ginawa po ng ating pong Panginoong Jesus, Jesus went up on the mountain to pray.
Yan. Nanalangin muna po ang atin pong Panginoong Jesus. We don't know the content of the prayer. Actually, hindi naman naisulat kung ano yung nakalagay na, ano yung pinalangin kaya ng Panginoong Jesus. Diyos na siya, pero still, He prayed to His Father. Ayan. Some theologians think that Jesus is interceding in behalf of the disciples. Nag-i-intercede po ang Panginoong Jesus dahil nakita niya na nahihirapan physically ang kanyang mga disipulo because of what they have done a few days ago. So Jesus is an example, no, by praying that we really need to rely on God for our strength, no, and for wisdom. So isa siyang magandang halimbawa na despite of the storms, Jesus prayed, no. So Jesus was an example at that time. And then Jesus saw that they were making headway painfully, for the wind was against them. Kung nai-imagine nyo po, nakasakay sa bangka ang mga disipulo, then sabi po doon, di ba, against them yung hangin. Ibig sabihin, pasalungat. So, siguro sa mga nakaranas ng magsagwan dito, ang hirap magsagwan kapag ang hangin po ay pasalungat sa bangka natin. So, yun po yung naranasan ng mga disciples at that time. So, pagod sila, pagod na nga, tapos hirap pa sila. So, there is a storm at that time at napakalakas ng hangin. Siguro sa atin sa panahon ngayon, parang hanging habagat yun, ano? So, that was, although yung mga disciples ni Jesus Christ, alam po natin that most of them are fishermen. No, kahit magagaling silang magsagwan, siguro magaling silang mangingisda, pero hirap na hirap pa rin silang magsagwan at that time kasi hindi nila kaya yung hangin. Okay? Next is Jesus came to them walking on the sea. Ayan. Sabi po doon, He meant to pass by them. Ayan. Naglakad po ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. Okay, so Jesus is showing us here His identity and His authority and His power na kaya niya pong maglakad sa ibabaw ng tubig. Okay, kung napansin niyo po kanina doon sa binasa natin, mayroon pong sinabi doon na dumating lang ang Panginoon on the fourth watch. So siguro sa inyo familiar kayo doon sa term na fourth watch. Ang fourth watch kasi is Jewish clock system. Ang mga Hudyo daw kasi po, pag sinabi nilang first watch, fourth hanggang fourth watch, ito daw po yung clock system na nila pag sa gabi. Halimbawa, sinabi nila, oy, first watch na. Ayan. Pag first watch daw po, 6 p.m. to 9 p.m. Ang second watch, 9 p.m. to 12 midnight. And ang third watch, 12 midnight to 3 a.m. And yung fourth watch, which is yung last na nila kasi evening time ito, that happens between 3 a.m. to 6 a.m. So, dun po nakita nila na lumapit ang Panginoong Jesus. So, Jesus comes to them, walking on the sea, yun nga, between 3 a.m. to 6 a.m. So, ibig sabihin, gabi pa po, sasagwan na yung mga disciples ng Panginoon. And Jesus came at between 3 a.m. to 6 a.m. So Jesus intends to go nearer to them. Okay? So ano po ang pinapakita ng Panginoon? Jesus is showing them exactly who He is and He wants to be their God. Nais ng Panginoon na ipakita sa kanila na, papalapit na ako and I will be your God. Ganon din po sa buhay natin. May mga struggles tayo. Kagaya ng sabi ko kanina, pagod tayo na maraming dahilan. May mga storms sa buhay natin. We need the nearness of God. Kailangan po natin ang paglapit po ng ating pong Panginoon. Now, meron pong verse sa Psalm 34:18, the Lord is near. Sabi po doon, the Lord is near to those who are broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Okay? So this verse reminds us that God is especially close when we are going through tough times. Ayan. And Jesus did it sa kanyang mga disciple nung nahihirapan po ang kanyang mga disciple. Katulad ng paglapit po ng ating pong Panginoong Jesus sa kanyang disipulo,
during the time of storms in their lives. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, Jesus wants to encourage us during our struggle that I will come to you nearer. Palapit na ako sa iyo, mga anak ko. Okay. Number 2, sa binasa po natin, Jesus intends to encourage us by speaking His existence. No? Jesus wants to declare sa kanyang mga disipulo, nandito ang aking presensya. I am here. Nag-i-exist ako. Yan. So, sinabi po yon ng Panginoong Jesus. Sa verse 49 to 50, but when they saw Him walking on the sea, they thought it was a ghost. Yan, pinagkamalan pang multo ang atin pong Panginoong Jesus. And they cried out, for they all saw Him and were terrified. Pero sabi po ng Panginoong Jesus, take heart. Sa ibang version po, ano ba yung sinabi niya? Basta take heart, it is I. Be of good cheer. Ayan. No? Be of good cheer. Take heart, it is I. And the last part, do not be afraid. Huwag kayong matakot sa ganitong mga pangyayari. Now, Jesus reassured the disciples with those words para po kumalma ang kanyang mga disipulo. Siguro nararatel na ang kanyang mga disipulo. Dahil sa takot, dahil sa bagyong nakakasangga nila or sa hangin. And Jesus remind them of His presence. Yan. It is I. Ito ako. And Jesus also reminded them of His power. Now, this statement highlights Jesus' role as a source of comfort and strength. Yun po ang role ng Panginoon sa buhay natin. Siya ang ating source ng ating comfort. Siya yung source po ng ating strength. And i-encourage niya ang kanyang mga followers to trust in Him sa mga ganitong pagkakataon. No? It serves as a reminder that His presence brings peace and courage sa buhay po natin. Sa atin pong sa atin pong buhay ngayon, yung encourage po ng Panginoon sa atin, not to intimidate, but to encourage, no? Take heart, it is I. Ako to. So Jesus calmed down and walked on water. He doesn't want them to be confused. Kaya nung naramdaman ng mga disipulo, akala nila ghost na to, binigay agad ng Panginoon yung kanyang identity. Hindi na niya pinatagal pa. Giving them exactly who He is. It is I. Kaya po marami po tayong mababasa sa Bible yung I am. So ako to. Do not be afraid. The words of Jesus are all encouragement po para sa ating lahat. Sa ngayon, sa mga nag-struggle, let us just focus on Him. Let us just focus yung declaration ng Panginoon that I'm here. Nandito ang aking existence. Nandito ang aking presensya. Let's tune in to the voice of God. Huwag po tayong mag-tune in sa ibang boses na ating naririnig. Let's tune in the presence of God. Okay? So again, Jesus intends to encourage us by speaking His existence. Diba? Hello! Yan, nandito ako, Brother Eddie. Nandito ako, Grace. Nandito ako, Nidia. Nandito lang ako. Speaking His existence and His power. The last po, Jesus intends to encourage us by joining us in our struggle. Ang pagsama po ng atin pong Panginoon sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kala natin, wala tayong kasama, no? Pero through this account, through this story, Jesus wants to join us in our struggle. Sabi po sa verse 51, and He got into the boat with them. Into the boat. Sumakay pa ang Panginoong Jesus. And the wind ceased. Tumigil po yung hangin. Tumigil po yung bagyo. And they were utterly astounded. The last verse, mamaya explain ko to konti. For they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened.
Okay, so Jesus is telling the disciples, here I am, kasi sumakay siya sa bangka. Jesus is telling them, I am not a stranger to your struggle. No? Hindi ako estranghero. So Jesus jumped on the boat, sumama po ang Panginoon sa kanilang struggle. At hindi lang po yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Jesus calmed the storm. Jesus calmed the wind. At isa pong napakahalagang account ng miracle na ginawa ng Panginoon, that Jesus speaks to this wind at tumigil po yung bagyo. So kanina dun sa verse 52, sabi doon, what they did not understand. Nabanggit po yung lobes, di ba? Ayan. Yung lobes po kasi, yun yung sinabi ko kanina, kinuwento ko, na may nangyari na ngang feeding of the 5,000 out of the 5 loaves, napakain ang 5,000 tao. Pero nandun pa rin yung takot ng mga disipulo niya. So, ibig sabihin, hindi pa nila naiintindihan yung greatness ng Panginoon sa buhay nila. Hindi pa nila ganun ka na naiintindihan. So, Apostle Mark, sa pagsulat niyang ito, ang nilagay niya, their hearts were hardened. Parang, hello, kasama niyo na nga ako eh. Pero, matigas pa rin ang inyong puso. Hindi niyo pa rin ba ako nauunawaan? Hindi niyo pa rin ba ako pinagkakatiwalaan? Natatakot pa rin ba kayo? Okay? So, nung pinakain po nila ang 5,000 people, Jesus proves that He is a good shepherd. Jesus proved that He cares about their needs. Pero ang realidad, hindi po nakukuha at hindi pa rin po nakikilala ng mga disipulo kung sino si Jesus Christ sa buhay nila. Natakot pa rin sila sa storm, mas nanaig ang kanilang takot over sa pagkilala nila sa Panginoong Jesus. At ang masama pa nito, napagkamalan pa nilang multo ang Panginoong Jesus. Pero makikita po natin yung patience po ng Panginoon sa mga disipulo niya. No? Kahit nagpapakita na siya ng mga milagro, nagpapakita na siya ng mga himala, healing, mga miracles, pero hindi pa rin ganun ka-solve ang mga disciples niya. Pero Jesus did not give up on them. So He worked His way para mapalambot, to soften their hearts. So patuloy lamang ang Panginoon sa pagsama sa kanila. Many times, ang mga puso din po natin ay matigas. Ang puso din po natin ay parang matigas or matigas ang ulo natin, parang ganon. Marami nang binibigay sa atin si Lord ng mga blessings, marami nang answered prayer, pero sad reality ay matigas pa rin ang puso natin sa atin pong Panginoon. God can bless us. God can put wonderful people in our lives. No? Magkakaroon tayo ng mga kaibigan na tutulong sa atin. God can bring us good jobs. God can bring us resources para po tayo ay kumita, pero di pa rin natin makuha yung gustong iparating ng Panginoon sa buhay natin. We don't give God worship that is due to Him. Sometimes we don't commit ourselves the way God wants us to commit to. No? Now, He requires a storm. He requires a struggle in our lives. He allow struggles and storms in our lives. Kasi nga, dumadating tayo sa point na minsan matigas talaga ang ating mga puso sa atin pong Panginoon. Hindi enough yung message ni Pastor every Sunday. Minsan parang walang epekto. Siguro hindi naman palagi yon at hindi naman lahat sa atin applicable, pero may mga times hindi effective sa atin yung yung message ni Pastor. Parang pumasok sa kabilang tenga, lumabas lang sa kabilang tenga. And that is the role of the storms and struggles in our lives. Para lalo po nating makita yung kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Para lalo nating makita kung sino ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Storms, trials, and struggles help us to see who Jesus Christ is.
sa buhay natin. They bring us on a clear understanding of who God is in our lives. Perhaps we are in a place today where you're really tired. Yan. Siguro hindi naman tayo lahat ganon kapagod, pero may ilan sa atin na pagod because of some storms and struggles in our lives. But remember, God wants to be near to you. Jesus wants to encourage you that I am here, nandito lang ako, and God knows you that I am with you in this boat. I am with you in this struggle. So when we say that Jesus is joining us in our struggle, it means that He understands, naintindihan niya ang ating mga pinagdadaanan. Jesus joining us in our struggle means He is not distant to what you are feeling. Hindi niya winawalang bahala ang iyong pinagdadaanan. Instead, He is intimately involved. Jesus wants to be involved in your struggle because Jesus is offering comfort. Jesus is offering strength. Jesus is offering hope sa bawat isa sa atin. Remember, we are not alone in this hardship. Hindi po tayo nag-iisa. Jesus intends to encourage us again by drawing near, by speaking His existence, and by joining us in times of our struggle, in times of storm. Bago po ako mag-conclude ng mensahe natin ngayong umaga, I just want to show some photos and let me know if you have this. Meron ba kayo nitong mga items na to? Or let me know, siguro kayo na lang makakasagot sa sarili nyo, let me know if you are making sure na meron kayo nito sa buhay nyo ngayon or sa tabi nyo ngayon. Pwede rin. Sige po, ang first photo, ayan. Teka lang, naghang. Ayan. Ayan. Ano po ito? Cellphone. Siguro po, almost 100% ay meron tayong dalang cellphone. Why? Because we need to communicate. Kailangan nating baka tawagan ka or baka kailangan mong tumawag. No? So, ginagamit po din po natin ito sa social media. Ginagamit din po natin ito upang kasi apps, marami ng apps sa cellphone eh. So, yung iba dito na rin po nagbabasa ng message ng Panginoon or kasi meron nang naka-include na Bible, no? May naka-install na Bible. Next picture. Ayan, power bank. Siguro hindi lahat tayo, pero many people, especially the young ones, yung mga youth natin, lagi yan silang may dalang power bank. Why? Kasi ayaw nilang malobat. Ako din po. Especially when we are traveling, kapag malayo po yung pupuntahan natin, we are making sure na meron po dalang power bank. Meron po tayong dalang power bank. Next. Ayan. So, ang makaka-relate lang sa akin ito ay mga adults and mga seniors. Ayan. Yung mga seniors pala natin, napansin ko lang yung upuan nila, ang ganda. Di ba? Mayroong armrest. Pero anyway, sila lang yung naisip ko kasi sila lang yung nag-aamlodipine o kaya yung mga adults ng iba, no? Naglolosartan. So, may mga maintenance. So, we are making sure na meron tayong dala nito. Yung mga nagbe-maintenance dyan, di ba? Kung nasa travel ka, dala mo to, meron kang medicine kit. Pero kung nasa bahay ka, talagang hindi pwedeng wala ka nito. Kasi nga, maintenance eh. You have to maintain your blood pressure. The last one is, yan. So, bagamat ako wala ngayon. Nalimutan ko yung wallet ko. Pero, we are making sure na meron po tayo dalang pera. No? Kasi importante na may dala kang pera. Importante na ito, yung sa taas, ano ba to? Credit card. Ayan. So, yung iba dyan, may nag-credit card. Bakit? Kasi pag emergency, kailangan nating bumili, wala kang cash. So, ito yung parang kaagapay natin kapag meron tayong nais bilhin. Now,
Bakit ko po pinakita yung mga some things na yon na importante sa atin? Hindi ko sinasabing masama po yon, kasi importante po yon. Cellphone, mga gadgets. We may have all these basic necessities in our wallets, in our bags, or sa bulsa. Yan. Gadgets, medicines, cash, credit cards, and so on. These are important things to carry, no? Pero saan man tayo magpunta, please don't forget the very important presence of Jesus. No? Baka nababaliwala po natin ang Panginoong Jesus. We need to acknowledge His presence. We need to pray and devote a time for Him. At wag po palaging cellphone, wag po palaging money ang atin pong naiisip. So we will seek His help in times of need and rest in the knowledge that He is always attentive to our struggles and that He is ready to come to our rescue. Ang kawalan po ng pananampalataya ng mga disciples na kasama po ni Jesus Christ at that time, nakasama na talaga nawi-witness na nila yung mga miracles ng Panginoon Jesus. And audibly, narinig din nila ang boses ng atin pong Panginoong Jesus. Naririnig nila ang aral. Tayo, nababasa lang natin sa Bible or naririnig lang natin sa mga sermons ng ating mga pastor. Pero kung pansinin po natin, hindi pa rin po 100% yung kanilang faith sa atin pong Panginoon. At dahil doon, parang tayo rin sila na hindi talaga naibibigay yung 100% nating pananampalataya sa atin pong Panginoon. Now, the struggles in our lives, nandiyan na yan. The Lord never promised we will never see a storm in our life. Hindi po nangako ang Panginoon na wala tayong struggle sa buhay natin. As a matter of fact, He has told us to expect trials and hardships in our lives. Now, these are the storms, before we conclude, these are the storms in our life. I-recall lang po natin, ano ba yung mga pinagdadaanan nating storms and struggles sa buhay natin. Number 1, loss. May nawala po sa atin. Just recently, siguro may mga loved ones tayong nawala, or may mga belongings tayong nawala. These are storms. Nawalan po ng trabaho. These are storms in our lives. Some struggles or storms in our lives are health issues. No? Just recently, we found out may mga kapatid tayong merong sakit. No? So these are storms in our lives. Sickness, medical conditions. Another thing, financial struggle. Yan. Maraming makaka-relate kasi kulang ang ating pong finances. No? May mga pagkakautang, walang pinagkukuhanan ng source of income or kulang yung ating source of income. Meron naman pong ilan sa atin relationship problems. May mga conflicts sa family members. May mga conflicts po sa mga kaibigan or even conflicts sa mga kaibigan dito sa church. Ayan. So those are storms and struggles in our lives. And yung iba naman po ay nakakaranas ng emotional turmoil or depression or anxiety, which is minsan po talagang hindi po ito ma-explain na bakit dumaranas ang mga tao ng mga depression or anxiety na minsan umaatake na lang sa kanila. So these are storms and struggles in our lives. But remember, Jesus is with us sa mga storm sa buhay natin. Ang iba po na dinaranas na storms ay ambon-ambon lang, konting hangin lang, signal number 1 lang kapag ikukumpara po natin sa ng Pag-asa. Pero yung iba, number 2 na, signal number 3 na, ang bigat-bigat na. Signal number 4, meron bang 4 or 5? Di ba? Yung nakaraang bagyo, Malacarina. Karina ba yon? Tapos, just 2 weeks ago ba yon yung Enteng, no?
Oh, so parang ganun na yung problema, yung bigat ng buhay natin, yung storms sa buhay natin. But again, i-remind ko lang po ulit that Jesus is drawing near to us. Jesus is speaking His existence to us. And Jesus is encouraging us na, I am with you in this storm. For our conclusion, Mark 6, chapter 45 to 52 serves as a powerful testament to Jesus' divine authority na kaya niyang pakamahin ang storm sa buhay natin. His compassion and ability to bring peace. Kasi pag sinabi mong storm, parang maingay, magulo, mahangin. Pero Jesus is able to bring peace. Number 2, it calls us to trust in His presence. Seek His help in times of need. And we should rest in the knowledge that He is always attentive. Laging handa po at nandyan ang Panginoon to our struggles and ready to come po ang Panginoon with grace and love para sa atin. Shall we pray? Tayo po ay lumuko at manalangin. Father God, you have said, Lord, that in this life, Panginoon, we will encounter trials. Lord, we will encounter struggles, mga paghihirap, mga problema, Panginoon. But Jesus, you said also, Lord, that we need to be of good cheer, to take heart, Lord, sapagkat nandyan ka, O Lord. It is you who is with us, Panginoon, in this storm sa buhay namin, Panginoon. We pray, O Lord, sa mga kapatiran namin ngayong umagang ito who are struggling, Panginoon, who are experiencing storms in lives, Panginoon. Lord, would you draw us near, Panginoon, sa mga kapatirang ito, O Lord. And for those of us, Panginoon, who are hardened, Lord, na matigas, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, soften us, Panginoon, and show us, Panginoon, Lord, your mercy, your love, and your grace sa bawat isa sa amin, Panginoon. O God, patuloy nawa na maramdaman namin, Lord, na Ikaw ang aming Diyos, nakasama ka namin, Panginoon, katulad ng iyong mga disipulo, O God, na sa kabila, Panginoon, ng naranasan nilang pagod and struggles, Lord, at sa kabila rin po ng katigasan ng kanilang mga puso, Lord, ganun din po kami, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, na lalo po naming maramdaman, Lord, ang iyong presensya sa buhay namin, Panginoon. That you are with us, Panginoon, through these storms and through these struggles, Lord. Be with us, Lord, through this storm, Panginoon. Iba't ibang level ang kinalalagyan ng mga kapatiran namin ngayong umagang ito, Panginoon. But we thank you, Lord, for your word today, O God. Thank you for these storms, Lord, na hindi man namin, Panginoon, maiiwasan ang mga struggles, sa paghihirap, problema, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. But Lord, we still thank you for these storms, Panginoon, for we have seen Jesus, Lord, sa kabila ng mga kinalalagayan namin ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. At nawa, O Lord, ang mensahe ngayong umaga, O Lord, ay hindi lang namin marinig, Panginoon, kundi lalo naming maalala, Panginoon, sa araw-araw that you are with us, Lord, that you'll never leave us nor forsake us, Panginoon. Especially, Panginoon, sa mga times na meron kaming storms and struggles in our lives. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ng amin pong Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon and good morning po sa bawat isa. Thank you po, Pastor Adang, for that wonderful message. Now, dadako na po tayo sa ating tithes and offering. So, meron po akong i-flash na verse. Ito po ay nasa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Ayan. So, babasahin ko po dito sa akin. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God,
who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Now, we can say na in important ways, money is power, no? Pero kailangan po nating tandaan palagi na God has more power than anything or anyone. At itong power na to, sinishare niya sa atin freely, no? Para ma-experience natin habang tayo ay namumuhay. And itong part ng ating buhay, itong part ng ating life is yung community natin or yung church natin. And being part dito sa ating communion with God is yung alignment sa mission niya, which is to care for our members and to care for our community. Itong power na binibigay sa atin ni God kapag tayo ay nagbibigay is isa siyang way para makapag-bless po tayo. Not only just to bless, but also to heal also the broken po. So ito yung ginagawa po sa atin ni Lord pag tayo po ay nagbibigay. And so tayo po ay tumayo para makapag-pray po sa ating offering. Hallelujah. Yes, Father. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang message na ibinigay niyo po sa amin ngayong araw. At maraming salamat din, Panginoon, sa araw na ito na kami ay nakapagtipon-tipon sa inyong harapan. Father, sa araw na ito, i-bless niyo po ang magbibigay. Gayon din po ay ang mga taong hindi po makakapagbigay. At patuloy niyo pong ipakita sa kanila, Panginoon, ang inyong kabutihan, Panginoon. Patuloy niyo pong buksan ang inyong floodgates of heaven, Panginoon, na kami po ay mabibigyan ng blessing, Panginoon, na hindi na po namin alam anong gagawin, Panginoon. Patuloy niyo pong ipakita, Panginoon, ang inyong kabutihan sa amin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give our tithes and offering po. We're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Good morning po sa lahat. Good morning sa bawat isa. So ngayon po, parang salamat sa Lord, ang dami nating visitors, ang dami nating i-welcome sa umagang ito. So as I call your name, yung mga i-welcome ko po, pwede pong tumayo kayo at tayo po, Foursquare family, let's give them a warm welcome, no? At tingnan po natin para kung sakaling makasalubong natin, at least alam naman po natin. Okay, welcome po sa mga sumusunod na mga bisita natin na ngayon lang nakadalo. First, tayo po tayo si Miss Cherilyn Rabellion. Asan po siya? Ayan, palakpakan po natin. Rachel Isidro. Saan po? Ayan, welcome. And then Mekilyn Montenegro. Ayan. Michelle Luwayon. And then Janet Lampunay. Is that correct? Ayan. And then Leisa Peratir. Ayan. Welcome po kayo sa Cavite City Foursquare. At welcome back din po. Na-miss natin. Marami ring magkakilala siya dito sa church dati. Si Sister Norma Grepo. Yan. Balikbayan. Kamusta po at welcome. At para po sa ating announcement for today, sandali lang po. Ayan. Ngayon po yung fellowship ng UFM, UFW at SKC. So, sana po lahat tayo after the worship service po. Lahat po tayo makadalo dahil once a month lang po natin to ginagawa. Kaya don't miss the opportunity na makipag-fellowship tayo sa bawat isa. So UFM, UFW, and SKC,
fellowship after the worship service. At para po sa mga kababaihan, yun pong, meron po kasi tayong gagawing alabaster outpouring sa November 23 at meron tayong shirt po. Yung polo shirt, may pinapagawa kaming polo shirt. At yung nakikita nyo po, yan po yung design na gagamitin namin. Pina-layout po namin yung design na yan para po, yan po ang itatatak dun sa shirt. Kaya yung mga UFW na kung di man kayo nakaka-attend ng fellowship, meron po kasing gustong magpagawa ng shirt, 350 lang po ang printing, kasama na po yung shirt. At yun po yung itatatak. So pag-pray nyo, manalo tayo kasi contest po yan. So yan ang gagawin naming tatak ng shirt. At meron din pong logo ng UFW sa harapan at sa side po yung logo ng ating church. So yun po, 350 pesos, but shirt, polo shirt po yan. Plus printing, si Sister Rose Tagpis, sa kanya po magbabayad. Yan. But for today, parang may pupuntahan siya, so pwede nyo pong, ako rin po, pwede nyo ako i-approach. And another thing, couples retreat po natin on September 20, that's on Friday na po. So kung meron pang gustong humabol na mga couples, please approach Brother Randy for sa mga kalalakihan at sa akin din po sa mga kababaihan. You can approach us kung gusto nyo pang humabol. Yun po, sa hotel po yun gagawin at mura na po yung charge kasi all-in na po yun. Kasama na yung food and everything. At another thing din po, isa na lang pong announcement natin sa mga parents na may dalang mga anak ages 4 to 12 years old. Kung meron po kayong mga anak na ganyan yung edad, we encourage you to let them join our Sunday school classes. Importante po kasi yung mga bata, yun po yung foundation ng ating pagkatao. Sabi nga po sa Bible, train a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So in other words, habang bata po ang ating mga anak, dalhin po natin sila sa church, sa Sunday school, at hindi po natin to pagsisisihan dahil magkakaroon po sila ng mahuhubog po yung kanilang pagkatao na malalapit sila sa Lord. So responsibility natin yon as parents na dalhin sila sa Panginoon. Yun lang po for our announcement. Thank you. At tatawagin ko nga po pala Sister Yeye. Meron siyang... Hello po, good morning po, Sis FGC family. On behalf po of Cavite City Foursquare Youth and Young Professionals, we would like to thank everyone po na nag-support sa aming department through the fundraising and sa mga nag-pledge po para sa aming natapos na Sports Fest. Maraming salamat po dahil nagbunga po yung ating mga pinaghirapan. So, yung CCFY team po na El Ciudad ay nanalo ng overall champion po sa Sports Fest natin kahapon. Thank you, Lord. All glory to God. So, nanalo po with 4 gold medals, 1 silver medal, and 3 bronze medals. So, ito po yung mga sports na naipanalo ng ating team. So, meron pong table tennis men division, bronze, table tennis women's division, bronze, chess, gold, badminton mixed, A, gold, badminton mixed, B, gold, airsoft target shooting, silver, F1 racing, special award, fastest racer, dama, bronze, volleyball mixed, gold, champion po. Tapos, meron din po galing sa atin na volleyball, kasali sa Mythical 6. And then, yung MVP po ng volleyball galing din po sa ating team. Tapos, yung flag making contest, nanalo din po ng 2nd place ang ating church. And syempre nga po, yung overall champions, tayong CCFY po ang nanalo doon. So, maraming salamat din po ulit. So, bigay ko na po ulit sa WLC.
Amen. Tayo po tayong lahat. At bago po tayo dumako sa closing prayer, awitan natin muli ang ating Panginoon. Tunay nga na very timely yung message na ating narinig na talagang grabe tayo kamahal ng ating Panginoon. And even His life, talagang pinagkaloob niya sa atin. So nasa sa atin ang kasagutan kung are we willing to give our lives to the Lord. So sana po ang lahat ay amen ang sagot. So before we close in prayer, awitan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you so much, Lord. And I'll give my life for you, Lord. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. Yes, Lord. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. For all you've done, I'll give my life for you, Lord. And I'll sing, I love you so. And I'll sing because the world can't take away your love. And I'll sing, yes, Lord, sing, I love you so. And I'll sing because the world can't take away your love. Yes, Lord. Praise God. Tayo po ay manalangin para sa ating pong pagtatapos. Panginoon, salamat po, O Lord, sa kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon. Salamat po, O God, sa mga awitin, O Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa ngayong umagang ito, Panginoon, na inilaan ang oras na ito, O Lord, upang kami po, O Diyos, ay sama-sama na nakapagpuri at naibigay, Panginoon, ang pagsamba na para lamang sa iyo, O God. Lord, patuloy niyo po, Panginoon, na ingatan ang bawat sa amin, Panginoon. Sa aming pag-uwi, O Lord, ang iyong traveling mercy will be upon us, Panginoon. And Lord, nais namin, Panginoon, na muli, O Diyos, remind mo sa amin through your word, O God, Lord, na kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng panahon, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong i-bless ang mga kapatiran namin, O Lord, na may mga negosyo, na may mga trabaho, Panginoon. And sa mga estudyante, Lord, ang hinihiling namin, O Diyos, ang iyong paggabay sa kanila, Panginoon. As they start tomorrow, Panginoon, for another school day, O Lord, bless them and guide them, O God. At ganun din po, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Lord, na may mga sakit ngayon, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong power, Lord, or yung healing power to be upon them, Panginoon, na maranasan nila, O Diyos, ang kagalingan, O Lord, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord, muli, O Diyos, tinataas namin ang iyong banal na pangalan, sa iyo ang papuri, Lord, and thank you, Lord, for your guidance, Panginoon, sa aming worship service today, Panginoon. Your Spirit will be upon us, Panginoon, sa aming paglisan sa lugar na ito.
maging Lord sa mga aaten, Panginoon, ng mga fellowship this morning, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat fellowship, Panginoon, ng bawat department ngayon, O God. We bless you and we honor your name, O God. Sa iyo ang lahat ng papuri. Ito lamang po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning.